The Lord Jesus Christ is always good. Yung favor po niya nasa mga born-again believers talaga. I believe in that. I cannot give you the full details, but yan po ang ginawa niya sa aming buhay. At saka ang Panginoong Hesus, inayos niya yung mga dapat ayusin sa mga transaksyon namin. So, hindi ko masabi man sa inyo yung buong details o detalye, but at least alam po ninyo, may ginawa siyang bago sa buhay namin. No? At talagang it'll make sure na nagkakaugnay-ugnay. Romans 8:28. Ang Romans 8:28 isa sa mga paborito ko pong verse. Okay. Okay. Proceed na po tayo sa ating topic. Bago po magsimula ang isang race, RACE, kung napanood niyo po yung Ben-Hur, bago po magsimula yung chariot race nila, ang uso po kasi ng panahon ng mga Romano, ihuhulog yung panyo. No? At pag yung panyo nahulog na, no? Yun po, i-start na po ng race yun. I-start na po ng pag-ikot. Parang plaka. Naalala niyo po yung mga long playing dati. May mga record players po dati na kapag kasi may mga record players po na ilalagay mo yung plaka, agaran na nandun na sa platter eh. Pero nung araw po, may mga record players na may tinatawag na spindle. No? You will put the record o yung plaka doon sa spindle na sa taas siya. Tapos may ilalagay kang parang bakal doon sa para hindi malalaglag, di ba? Ngayon, pagka inikot mo na yung play niya, yung on niya, pagsak ng plaka, umiikot na po siya at agad pupunta na po mag-isa yung karayom niya at mag-play na po ito. We had one before, yung National Panasonic console. No, maingat lang po yung lolo't lola namin kaya naabutan namin siya. No? Basta pagbagsak ng plaka, umpisa na po yon. Ganoon din po, lalo na po sa panahon po natin ngayon, pag may mga race, halimbawa magre-race ng car race, kabayo, di po ba? Ready, get, set, go. Ganon. Pero pagka nabagsak na yung or should I say, kapag halimbawa may baril na tuk, ganon, bang, umpisa na ng race. At pag nagsimula na yung race, tuloy-tuloy na po yan. Running race, itong pinakamaganda example na bibigay ko. Pag yung running race naman po, kayo ay, di ba, before you get set, go naka-position na po kayo. Alam niyo po itsura nun? Pag yung baril pumutok na, bang, that's it. Tuloy-tuloy na po ang takbo. Tuloy-tuloy na ang takbo. Would you believe, kung sasabihin ko po ngayon sa inyo, si Jesus po nakaposition na. Exactly ganyan sa litratong yan. Kitang-kita niya na yung nangyayari. I'm about to go anytime. My children, I'm about to get all of you anytime. Dahil alam ni Jesus, magra-rapture na. Alam niya ang oras ng rapture dahil siya ang dadakit sa inyo. Nakaposition na po siya, hindi para pumunta sa lupa, no? Nakaposition na po siya para sa himpapawid tayo ay salubungin. Tama po ba? Tayo pong mga nabubuhay ay hindi mauuna doon sa mga namatay. Yung mga namatay, sila po ay mauuna. At pag nabuhay po sila, halimbawa inilibing po ang taong ito, namatay po siya noong kopong-kopong, 1901, namatay po ang taong niya na Kristiyano, naglagak ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Siya po ay namatay, no? Inilibing sa Manila Cemetery. Kahit gaano kaluma yung kanyang libingan, malamang hindi na po nakikita yung kanyang libingan ngayon dahil kopong-kopong panatsuge na dedo. Pero no, kung saan man siya nakalibing doon, kahit sa kailalim-alaliman na, yun po ay mag-crack-crack at lilitaw siya with the glorified body. Mantakin niyo, kahit gano'n nakatagal, ganyan ang kapangyarihan ni Kristo Jesus na ating pinagsampalatayanan. Kung saan natin nilagak ang ating pananampalataya. And then tayo mga nabubuhay pa, simple lang po, papalitan na po niya ng glorified body ang ating mga katawan. At sasalubungin natin siya sa air. We will meet the Lord in the air. Nakasuspend ang Panginoong Jesucristo sa air. Hindi po siya
ibababa. Sapagkat may hula po ang aklat ng Zechariah wherein ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng Olibo, Mount of Olives. No? Yun po ay second coming. Huwag mong i-apply yan sa rapture. Oy, dahil yan ay second coming. Again, Matthew 24, second coming chapter. Yung nasa Luke, chapter 16, second coming chapter din po yan. So, ano ang rapture? Ang rapture, rapturo in Latin, no? Harpazo sa Griego, sa wikang Greek kung saan naisulat ang New Testament. Ibig sabihin nito pagdagit or caught up, no? Caught up. May nagsabi pa sa akin sa comment section, you know what, you should not use the word rapture. Kanya sa akin. Hindi ko na po sinagot. Sa halip daw, dapat ang gamitin ko raw ay caught up. Eh di wow, sabi ko. May point siya pero meron pong salitang rapturo wherein yung English ay doon po hinango o kinuha. Diba? O doon siya hinalaw. No? Kaya, doon iginaya. Kaya nga nung imatatandang salita. Doon siya iginaya para ma-convert sa English na rapture. So may rapture ba sa Bible o wala? Ay liwanag, mayroon po. Amen. So anytime po now, since the Lord Jesus Christ, although ang Panginoong Jesus wala naman po siyang race na pupuntahan, inihilin tulad ko lang po siya sa plakang nahuhulog. Pagbagsak ng plaka sa platter, darating na yung karayom, tuloy-tuloy na ang playing nun. Amen? At pag tumigil na po yung plaka sa dulo, ganun din po. Pag tumigil na yung plaka, doon sa dulo, that's it. Tapos na po. Amen. Pagkatapos ng tribulation, second coming naman na. Amen? Kasi, katumbas yan. Tingnan niyo yung plaka. Pag yung plaka, nalaglag, yung karayom pumunta sa umpisa, di ba? Hanggang matapos yun sa dulo. Yung buong yun, 7 years. Pero pagka, yung plaka, di ba? Yung karayom pumunta na po sa dulo, aalis na rin yung karayom, babalik. Pag nasa dulo na po, yun na po ang second coming. Hinalin tulad ko lang po doon. Ano po? Para meron tayong example. Okay? Ang panahon po ngayon ay tila nagbabago. Tanggalin mo na po yung tila. It's not parang. Bagkus indeed. Oo, totoo, nagbabago po. Nagbago na. Hindi ba kayo nagre-reminisce ng mga pangyayari sa mga buhay ninyo? Like for example, some 14 years ago, 15 years ago. What's in there 17 years ago? What's in there in your lives during those good old days and good old times? Sabi nga nung nakausap ko, nung mga panahon na ang mundo ay normal pa. And I really agree. Totally agree. Kasi sinabi niya, noong mga mundo ay normal pa. Kung noon normal ang mundo, ibig sabihin ngayon what? Abnoy ang mundo. Tama po ba? So, ito po ngayon ang atin pong tinitingnan po dito. Ang mundo po ngayon ay hindi na po kagaya ng dati. Kahit sabihin nila na parang nasa isip mo lang yon. May sumagot ba naman na ganyan dati sa amin? Nasa isip lang. Ewan ko, baka hindi siya affected o hindi siya observer. Pero sa dami ng mga nakakausap ko, no, wala lang po sa isip natin yon. Yun po ay talagang nangyayari po. Yung pagbulusok ng AI ngayon, akalain mo, karamihan daw ng mga bata ngayon na nag-aaral, no? Especially sa States, sa America, pag may mga assignments, chat box na ang sumasagot. Would you believe that? Samantalang ako dati, nakakuha ko ng grade 72, 75. Dahil nahihirapan ako, at least inaaral natin, di ba? 9 of 7, kalawit. Aba, magsasagutin ka ni chatbox at saka ni Gemini, imposibleng makakuha ka ng kalawit. Dahil lahat kayo pare-pareho ng scores. It means all of you will pass the subject. No matter how hard is that, as long as meron ka mga take-home assignments, you can... No, you are not going to answer that. It's Gemini and the AI
other AI features, no? Kaya napakadali. Now we can download AIs. It's a blessing kung titingnan mo kasi pwede siyang gamitin sa tama. Pero, ano mo, pwede rin gamitin sa hindi tama. Ano pa ang pagbabago nakita natin ngayon bukod sa technology? Kasi technology ang basihan eh. Ano po? Ugali ng mga tao. Nagbagong ugali. Naging mayabang lalo ang mga tao, naging palalo-lalo ang mga tao. Dati mong kaibigan, dati mong kausap, ngayon hindi ka nakilala. Naranasan niyo po ba yon? Although, ang gumagawa niyan mga unbelievers, true believers of Christ will never ever act that way. Ngayon, nung ka, tayo nga naghahanap tayo ng mga taong dating kakilala natin eh. Alam ko po kung sinasabi ko, meron pong dating magkaibigan ngayon, nagkita raw sila sa mall. Sino ka? Kasi galing siyang Amerika yung kaibigan niya. Sino kayo? Kanina pong tanghali, nag-lunch kami sa Chowking at nakita ko po yung dati naming teacher. Tuwang-tuwa siya at tuwang-tuwa din ako. Nasa 70 plus na po sila. Tuwang-tuwa ako. Wow! Iba ang feeling. You know, masaya kaming kumain doon pero nakita ko yung mga teachers namin. Saya-saya ko. I'm so happy. Then may sinabi silang pumanaw na raw yung grade 3 teacher namin. So sad. You know? I don't know if she's a believer but pero pumanaw na. Nalungkot po ako dahil siya ay parte ng buhay ko when I was in grade 3. Okay? Maliwanag yan lahat sa akin. No? So ano ba mga pagbabago sa mundo? Klima. Ngayon yung mga lumilipad na ang babaho paggabi. Kung lilipad po mamaya yung pangatlong gabi na po yun, ang baho. Nakalimutan ko bang tawag dun eh. Hindi naman po gamo-gamo, ang bantot. Bantot. Pero, at man ang pagbabago yan, yes. Dati wala pong ganun eh. Matakot kayo pag locust nang lumilipad. Naku po, naku po. Eh di may maalala kayo. Salot, no? Hindi pa mangyayari yun. Joke ko lang yun. Kaya sabi ko, anything na parang matetreten ang mga believers, si Jesus nang kikilos yan. Rapture. He will rapture us. Dati nanonood pa tayo sa DVD. Gumagamit tayo ng mga CD pag nakikinig tayo ng mga music. Di ba? Manonood tayo ng mga movies, may DVD. Alam niyo po ba, dati 2014, we went to Baguio. May dala pang DVD player yung kasama ko. Nanonood pa kami ng yung Frozen. At saka yung ano ba mga ito? The Bible series. Tsaka yung Son of God, no? Yung kasama ko nga, si Ate Agnes, bumili pa ng Son of God DVD dun sa bangketa sa Baguio. So, usap ang DVD that time. Ang dali nagbabago, ha? Ang daming nagbago na. I miss those years. Most of all, I miss my parents. Andun pa sila noon ngayon, di ba? They're both in heaven in Jesus. Pero makikita naman natin sila sa rapture po. So, talagang we're really longing for the past years. We're really longing for that. You know what? That's normal. You're really longing, especially when the days nung alam mo maayos pa ang lahat sa family niyo, wala kayong problema. Especially you have the shelter of being loved by your parents. Your parents that the Lord Jesus gave you. Napaka mapagpala talaga ng mga years na yan. Hindi po ba? At ang malungkot po nito, ito pong pinuntahan naming lugar dito po sa Subic na kung tawagin po ay Treetop Adventure. I just learned. Kanina ko nalaman, guess what? Kay Gemini. Tinanong ko sa Gemini, what happened to Treetop Adventure in Subic? Sinagot ni Gemini, wala na pala. No, dati kasi siyang forest, no? Then naglagay ng mga ganon, mga zipline, mga ganon. From 2011 hanggang 2020, early part ng 2020, bago mag-COVID, wala na pala. So ang ginawa nila, dinismantle yung mga gamit, wala na. At ngayon daw bumalik na sa dating pagkagubat. So hindi mo na makikita yung place dati. Mahirap na hanapin kasi puro gubat na. Nakakalungkot. We really had a good time there. Tawanan. We even praised the Lord there. Believe it or not, 2011 yon. We even praised the Lord Jesus there. Nag-aawitan kami ng mga praise and worship songs. Uy, what happened? Ganyan po talaga. Those things that we don't have any control with, leave it all in the hands of Jesus Christ, the God of the universe. Ang importante yung magandang memories at mga alaala lagi pong nasa atin.
Pero ang pinakamagandang mangyayari naman ay mararapture tayo because sabi ko nga po, nakaposition na si Lord Jesus to meet us in the air anytime. God bless po.